Magandang hapon dyan sa inyo, Orlina. Very concerning itong balita mo, lalo na sa mga maraming balita ng wildfires dyan sa Canada. Pero para sa kaalaman, Orlin, ng ating mga kasangbahay, ano ba ang nakapaloob dito sa Bill C-18 o Online News Act ng Canada? Good afternoon, Sunny. Naipasa ang Bill C-18 o Online News Act sa Canada noong Hunyo ngayong 2023. Sa ilalim ng Online News Act, kinakailangang magbayad ang tech companies sa media organizations kung gusto nilang mag-host ng Canadian news content sa kanilang platforms. Tinanggihan ng Meta, ang parent company ng Facebook, ang bagong framework na ito at patuloy ang pag-block ng Canadian news sa kanilang platform. Samantala, nananawagan ang government ministers ng Canada sa Meta noong Biyernes na i-lift ang Canada News ban. Bunsod ito ng patuloy na pag-apula ng mga wildfires sa probinsya ng British Columbia, ang pinakamalalang wildfire na naitala sa Canada. Ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, mas pinaprioritize ng Meta ang profit higit sa kaligtasan ng publiko. Aniya, sa gitna ng emergency situations, mahalaga ang updated local information. Sa kasalukuyan, nagdeklara na ng state of emergency ang Western Province ng British Columbia sa Canada at may naitalang 35,000 evacuees. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, itong mga nakaraan, very concerning ang mga nangyayari dyan sa Canada wildfire. Lalo na ang mga tao ngayon mas nasa online kaysa sa TV sa pagkuha ng mga impormasyon. Bigyan mo nga kami ng refresher, Orlin, bakit nga ba ipinasa ang Bill C-18 o Online News Act ng gobyerno ng Canada? Sunny, ang layunin talaga ng federal government sa ilalim ng bill na ito ay upang tulungan ang Canadian news industry. Gaya nga ng na-mention mo, Sunny, over the past couple of years, nakita ng news industry ng Canada ang steady decline sa kanilang online subscriptions at ad revenue over time dahil nga mas napupunta yung profit sa mga companies katulad ng Google at Facebook imbes sa mga news companies dito sa Canada. Kaya ayon sa report din na nirelease ng Angus Reid noong July, 85% ng Canadians ay hindi nagbabayad ng online news subscriptions. At yung mga Canadians nga under the age of 64 usually utilize social media sa kanilang source of news. Kaya sa ilalim ng batas na ito, layunin ng government at in-estimate nila that approximately $329 million ang makukuha ng Canadian news industry kung masishift yung profit from the tech companies over to the news companies, which is malaking tulong yon lalo na sa mga Canadians na nagtatrabaho sa mga news companies dito sa Canada. Sunny. Oo nga, Orlin, sana magkaroon ng kasunduan between yung social media giant na Meta pati sa mga news company dyan dahil malaking amount ng pera at nakakatulong ito rin. Hindi lang naman, Orlin, sa mga nagtatrabaho, pati siyempre sa mga consumers natin dyan sa Canada, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Dagdag ko lang, Orlin, itong panahon ng mga wildfires, lalo na nakaban ng mga Canadian news sa mga social media, sa mga nakakausap mo dyan na mga tao, sa mga kapwa Pilipino natin, paano nakakakuha ngayon ng immediate information ng ating mga kababayan, pati na yung mga kapwa-tao natin, lalo na patungkol dito sa mga wildfires dyan sa Canada, bukod sa social media? Oo, Sunny, ngayon napwepersahan yung mga kababayan natin to really go to the direct emails or direct websites of the news companies here in Canada para makakuha nga ng impormasyon. Dahil kapag bubuksan namin, actually even me when I tested it out, even on Instagram, naka-block lahat ng mga social media sites ng mga news companies. Actually, even UNTV cannot be accessed via Instagram right now here in Canada. Naka-black out lang yung page. Kaya kinakailangan talagang pumunta sa mismong mga websites ng mga companies na ito para mabasa yung mga articles and also to watch traditional methods of media on TV as compared to yun nga yung mga smartphones na nakasanayan na natin, especially during the time ngayon of technical age. Most people use their phones, but right now they have to watch traditional media on their TVs as well or visit the sites themselves online. Sunny.
Sana magkaroon ng magandang resolution yan dahil maganda talaga at convenient Orly, na makakita rin ng mga news sa mga social media. Mas mabilis sa panahon ngayon. Keep us updated sa mga development na yan dyan sa lugar ng Canada. Salamat, Orly Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada.